Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Walang legal na obligasyon ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC para ipaaresto si former President Rodrigo Duterte. Ito ang inihayag ni Senator Amy Marcos batay sa kanyang initial findings mula sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pagsuko ng gobyerno sa dating Pangulo sa ICC. Samantala, iginiit naman ng Malacanang na walang nilabag na batas sa pagkakaaresto sa dating presidente. Idinipensa rin ng palasyo ang executive privilege matapos ihayag ng senadora na mistulang nagtatago ng katotohanan ng pamahalaan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Preliminary finding pa lang to na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na iaresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Isiniwalat ni Senator Amy Marcos ang inisyal na ulat ng Senate Committee on Foreign Relations sa isinagawa nitong pagdinig sa Senado noong nakaraang linggo. Kaugnay ito ng investigasyon sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapasuko sa kanya ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senador Amy Marcos, diffusion notice lang ang natanggap ng pamahalaan na hindi nag-oobliga sa Pilipinas na isuko si dating Presidente Duterte sa ICC nang walang extradition o surrender. Kahit noong matapos isagawa ang provisional arrest sa dating Pangulo, wala rin anyang indikasyon na hinihiling ng ICC na ilipat o isuko si former President Duterte sa naturang international tribunal. The Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Sinabi rin ng senadora na may mga pagpaplano na rin ginawa ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan bago pa ang March 11 kung kailan inaresto si Duterte. Lumalabas din na may mga nalabag sa mga karapatan ng dating Pangulo nang ito ay inaresto. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Samantala, iginiit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang nilalabag na anumang batas ang gobyerno sa pag-aresto sa dating Pangulo na taliwas sa preliminary findings ng pagdinig na pinangunahan ng presidential sister. Ganyan po ang kanya magiging opinion kung ang kanya mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung titignan po natin ang ibang mga experts, katulad po nila Justice Carpio, Attorney Butuyan, at yung ibang mga nagsasabi patungkol sa batas natin na RA 9851, maiiba po ang kanyang tingin sa nasabing issue. Sa gitna ng magkakaibang pananaw sa issue, binigyan diin ni Senador Amy Marcos na dapat siyang hayaang malayang makapagsiyasat upang malaman kung ano ang mga pangyayari at kung may nalabag na batas. Gayon din ang mga bagong lehislasyon na kinakailangan kaugnay ng pangyayari. Sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahalagang katotohanan. Sagot naman ng Malacanang, dapat unawain din ni Senator Amy ang layo ng executive privilege at iginiit na walang itinatago ang gobyerno ukol sa naging pag-aresto kay dating Presidente Duterte. Kasi ito pong executive privilege is rooted from the separation of powers. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga
concerning issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch, hindi po ito dapat nais na po publiko. So magkakaroon po ito ng undue encroachment by one branch of the government over another. So wala po tayong itinatago. May mga pagkakataon lamang po na yung ibang mga napag-usapan ay hindi dapat isinapupubliko. Nilinaw naman ni Senator Amy na wala pa silang konklusyon sa investigasyon kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi pa rin anya tiyak kung magkakaroon pa ng ikalawang pagdinig ang Senado dahil kailangan pa nitong timbangin kung may kabuluhan pang isagawa ito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Walang nakikitang problema ang Presidential Communications Office sa pagtrato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Senator Amy Marcos bilang kapatid nito. Ito ay sa gitna ng pagkalas ng senadora sa senatorial slate ng administrasyon at pagsasagawa nito ng pagdinig ukol sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Tagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang. Nakikita ko lang pag public event. Kung si Senator Amy Marcos ang tatanungin, matagal na silang hindi nagkakausap ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa naging pahayag na ito ng senadora, ayon sa Malacanang, tila may hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Pero nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa panig ng Pangulo, walang anumang problema si PBBM kay Senator Amy pagdating sa kanilang relasyon bilang magkapatid. As we can see from the statements of Senator Amy Marcos, it seems like there is. But on the part of the President, we cannot say that there's a rift in the relationship of the two siblings. Ayon kay Yusek Castro, makikita naman ito sa nagiging reaksyon ni Pangulong Marcos sa mga nakalipas kahit na present ang kanyang kapatid sa ilang pagtitipon kasama ang Duterte supporters. Hindi siya pikon. Kaya kahit anong banat, kahit nakita na niyo po si Senator Amy Marcos na nandoon sa Maisog Rally habang binabanggit ng dating Pangulong Duterte ang paninira sa kanya, kay PBBM, wala po tayong nadinig. Ukol naman sa pagkalas ng senadora sa senatorial slate ng administrasyon, sagot ng Malacanang, Kung hindi po talaga nalilinya ang kanyang mga paniniwala sa paniniwala ng alyansa, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil kung di niya pa paniniwalaan ang mga programa ng alyansa, hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. naungkat ang estado ng relasyon ng magkapatid dahil na rin sa pagsasagawa ng investigasyon ni Senator Amy ukol sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at maglabas ng initial findings na kumukontra sa naging aksyon ng gobyerno ukol sa issue. Bago ang paglalabas ng resulta ng naturang Senate probe, nag-withdraw ang senadora sa alyansa para sa Bagong Pilipinas na sinusuportahan ni Pangulong Marcos. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinamon ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, si Senator Amy Marcos na maghain ng impeachment case laban sa kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay para umano makumbinsi si Attorney Panelo sa ginagawa ng senadora. Ayon sa abogado, namamangka sa dalawang ilog si Senator Amy dahil nais lamang umano nito na makakuha ng boto mula sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng isinasagawang pagdinig ng senadora sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sinusubukan pang kunin ng UNTV News and Rescue ang reaksyon ni Senator Amy kaugnay dito. Samantala, naniniwala rin si Attorney Panelo na kung babawian ng buhay sa The Hague sa Netherlands, si former President Duterte, posibleng maging daan ito upang mailuklok sa presidency si Vice President Sara Duterte. Kasalukuyang nakadetene sa International Criminal Court o ICC si former President Duterte matapos isuko ng Philippine government dahil sa kasong crimes against humanity. Naninindigan ang Malacanang na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC.
Ito ang iginiit ng palasyo sa tanong kung tatanggapin ba ng Pilipinas ang magiging kondisyon ng ICC sakaling pagbigyan ang mosyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, maninindigan ang administrasyon sa posisyon nito ukol sa jurisdiksyon ng ICC. With that, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not recognize of that. Nakalatag na ang seguridad na ipatutupad ng Davao City Police Office para sa Solidarity Rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bukas ng hapon. 1,800 mga pulis ang ipakakalat para magbigay ng seguridad ugnay sa isasagawang rally kasabay ng kaarawan ni former President Duterte bukas. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Daw wala tayo na-receive na threat sa ato ang seguridad, ma'am. Hangin lang nato nga matag-usa ka nato, ma'am, no, sa mo join sa rally. Magbinantayon kita kanunay sa ato ang palibot. Ikinahanglan yun sa security forces ang tabang o ang operasyon para maprotektahan nato ang ato ang syudad. Inaasahang aabot sa higit 100,000 individual mula sa iba't ibang grupo at sektor ang makikibahagi sa pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bukas ng hapon sa Freedom Park sa Davao City. Batay rin ito sa pagtatayan na ginawa ng Davao City Police Office at Public Safety and Security Office. Inaasahan na mauukupan ng mga ito ang bahagi ng CM Recto Avenue at Rojas Avenue. Dahil dito, pansamantala munang isasara ang San Pedro Street hanggang Magsaysay Avenue ng CM Recto Avenue. Ganon din sa Quezon Boulevard hanggang Sibangoy Street ng Rojas Avenue, simula 1:00 ng hapon hanggang sa matapos ang aktibidad bukas. Ayon kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Tuazon, nasa 1,800 police personnel ang ide-deploy. Bukod pa sa iba pang security clusters na tutulong sa pagpapanatili ng peace and order. And prior to the activity from mag-start 3 p.m. Hangtod 10 p.m. ma'am, sa gabi o mga adlaw. Before around 12 noon, mag-deploy na ang ato ang Davao City Police Office sa mga personnel sa ilang mga designated areas para ma-check ma'am before mag-start ang mga activity. Natay mga proactive security measures na ginabuhat ma'am, kay naputi mga contingency plan just in case na mga scenarios nga wala nato gina-expect, so ginaandaman na po na ma'am, no, in coordination with our partners, no. Paalala ng pulisya sa mga dadalaw sa pagtitipon, huwag nang magdala ng backpack. Iwasan din ang pagdadala ng matatalim na bagay. Tiyaking transparent ang dadalhing lagayan ng inumin upang hindi maabala at agad makapasok sa nakatalagang control border. Ma'am, no, nga ang Davao City is natay best practice diri ma'am, kanang ginatawag nato og kanang culture of security. Na kung naay makita, magsalita, mag-report sa atong mga kapulisan and other uniformed personnel. So ato gina-remind nga bawal ang backpacks, and then kung dili maiwasan ma'am nga madala na nila, ibili nila ma'am sa saktong nga lugar, dili sa daplin-daplin lang. Dahil sa babago-bagong panahon, pinapayuhan ng solisya ang mga dadalo sa rally na wag lang isama ang maliit na bata at manatili na lamang sa bahay kung may sakit. Pagaman may mga naka-standby na ambulansya, mas mahalaga pa rin ang pangangalaga sa katisuban. Pinapayuhan din ang mga dadalo sa pagtitipon na alamin ang city ordinances ng Davao City upang maiwasang magkaroon ng problema o maantala sa kanilang aktibidad. Ayon sa Facebook post ng PDP Laban, sabayang gagawin ang rally at motorcade sa iba't ibang bahagi ng bansa at abroad bilang global tribute sa dating Pangulo. At ang lahat ng makikibahagi rito ay magsusuot ng kulay green. Ayon sa DCPO, inaasahang ang Solidarity Rally ay matatapos hanggang 10:00 ng gabi.
Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inirerespeto ni House Minority Leader for Peace Party List Representative Marcelino Libanan ang desisyon ni Senate President Francis Escudero na tanggihan ang mosyon ng House Impeachment Prosecution Panel. Partikular na ang pasagutin sa Articles of Impeachment si Vice President Sara Duterte. Si Congressman Libanan ang tatayong lead prosecutor para sa nakaambang paglilitis kay VP Duterte. Anya, ginagalang niya ang desisyon ni SP Escudero, subalit hihintayin pa rin ng House Prosecution Panel ang formal written communication mula sa Senado para sa due process at transparency. Dagdag pa nito, depende sa magiging komunikasyon ng Senado ang susunod nilang magiging hakbang kung magsusumite ng motion for reconsideration o iakyat ang issue sa Supreme Court para sa constitutional clarification. Handang makipagtulungan ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas sa Dutch government kung kinakailangan sa asylum application ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ngunit ayon sa DFA, wala sa kapangyarihan ng Pilipinas kung ito ba ay maaprubahan o hindi. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kaya kung si Atty. Roque nandun, tapos sabihin political prisoner, meron tayong eleksyon sa Mayo. Pwedeng lumabas dun yung mga opposition at siyempre, so papaliwag natin yung posisyon natin. Pero yung harang, hindi natin maharang yan kung yan ang desisyon ng Netherlands. Walang plano ang Department of Foreign Affairs na harangin ang asylum application ni Atty. Harry Roque sa the Netherlands, ayon kay Undersecretary Eduardo de Vega. Paliwanag ni Yusek de Vega, nakadepende ang desisyon ng request ni Atty. Roque sa Dutch government. Ngunit kung hihingi ng opinyon ng Pilipinas, ipapahayag aniya ng gobyerno na hindi politically oppressed si Atty. Roque at mayroon siyang kinakaharap na kaso. Hintayin natin yung utos ng ating Pangulo. Pero ang masabi ko, pag tinanong kami, kasi ang magde-decide yan yung Netherlands. Pero kung tinanong yung opinion ng Philippine government, siyempre papalabasin natin na may kaso at hindi siya politically oppressed. Yan ang ating posisyon yan. Dagdag pa ng DFA na kung hihingin ng pamahalaan ng the Netherlands ang paliwanag ng Pilipinas ukol dito, ay handa silang magbigay ng tugon. Kung maghingin ng paliwanag yung Dutch government bago mag-desidido dyan, kailangan natin sabihin ang katotohanan na demokrasya ang Pilipinas. Hindi totoo na may political prisoner or that may mga oppressed. Sa kabila ng mga pahayag na ito, nilinaw ni Yusek de Vega na hindi maaaring harangin ng gobyerno ng Pilipinas ang asylum request ni Atty. Roque kung aprobahan ito ng Dutch government. Sa ngayon, nananatili sa the Netherlands si Atty. Roque habang hinihintay kung mapagbibigyan ang kanyang asylum request. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsisimula na bukas ang panahon ng pangangampanya para sa mga lokal na kandidato sa buong bansa. Ayon sa Commission on Elections, inaasahan na magiging mainit ang kampanya sa local positions. Samantala, mga pulis naman ang magsisilbing electoral boards sa bayan ng Dato o Dinsinsuat kung saan pinaslang sa pamamaril ang isang election officer ng COMELEC kahapon. Ito ang balita ni Dante Amento. Yung jurisdiction ng COMELEC, may invoke na natin, mapapatupad na natin ng sapat ang ating election laws. Kaya naman, sa mga kumakandidato, tandaan lang, lagi po tayong tatalima sa pinag-uutos ng COMELEC. Simula bukas, March 28 hanggang May 10, 2025 ang panahon ng pangangampanya para sa lahat ng tumatakbo sa mga lokal na posisyon. Nasa 40,000 ang mga lokal na kandidato para sa paparating na eleksyon mula gobernador hanggang sangguniang bayan o panlunsod members. Sana, huwag naman tayo makakaistorbo sa ating traffic at huwag tayo makakaistorbo sa pagtulog ng mga kababayan natin na maagang-maaga pa lang madaling araw, meron na kayong pinapatugtog.
Ayon sa Commission on Elections, mainit ang kampanya sa local positions sapagkat ang mga magkakalaban sa politika ay maaaring magkakamag-anak lamang. Kasabay ng simula ng kampanya, magsasagawa rin ng Oplan Baklas ang COMELEC sa iba't ibang lugar para pagtatanggalin ang mga illegal na campaign poster. Ito ay dahil inaasahan ang lalo pang pagdami ng mga election paraphernalia. Paalala ng COMELEC sa mga kandidato sumunod sa tamang pagkakabit ng campaign posters. Dapat environmentally friendly o hindi nakasisira sa kapaligiran, bawal magpakain sa mga kampanya, mamigay ng mamahaling kagamitan lalo na ng pera. Pagiging hindi pasaway, huwag maglalagay ng mga campaign materials kung saan-saan. Common poster areas, 2x3 ang sizes. Sa private properties, pwede maglagay, pero magpapaalam sa may-ari. Baka naman hindi gusto ng may-ari ang ganyang kalalaki na pinaglalagay po ninyo. Gagamit lamang tayo ng biodegradable materials. Paalala rin ng COMELEC sa lahat ng mga kandidato na bawal na silang makita sa pamamahagi ng anumang ayuda ng pamahalaan, maging ang kanilang kamag-anak o poster sa venue ng distribusyon. Babala ng komisyon, pwedeng kasuhan ng disqualification ang mga lalabag dito. Maaari rin itong maging dahilan para bawiin nila ang exemption sa isang ahensya kapag may makikitang paglabag sa distribution ng ayuda. Pag sila pinagbigyan ng social worker at yan ay nai-report sa amin, pasensyahan tayo. We can easily remove the exemption granted to a particular area nung kung saan pinapamahagi ang mga ayuda. Huwag po natin i-compromise yung nararapat sa mga kababayan natin. Ipinatutupad na rin ang regulasyon ukol sa spending limit ng lahat ng mga kandidato. Samantala, sa halip na mga guro ay mga pulis na ang magsisilbing electoral boards o EBs sa bayan ng Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon kay COMELEC Chairman Garcia, kasunod na rin ito ng nangyaring pananambang sa kanilang election officer kahapon sa lugar at sa asawa nito. Mailan na rin anyang insidente ng karahasan sa lugar nitong mga nakaraang araw. Umasa po kayo na magkakaroon kami ng increased mobility at increased presence ng ating pong law enforcement authorities. At syempre, sinasabi ko na nga kanina na i-approve ng COMELEC and Bank yung paglalagay ng mga ng ating po mga miyembro ng Philippine National Police coming from other regions as members of the Electoral Board, as support staff, and even yung mga DESO natin. Ginawa na ito ng COMELEC noong 2022 elections kung saan lahat ng guro ay umatras sa ilang barangay sa Cotabato City, kaya ang pumalit ay mga kawani ng PNP. Nasa 7,000 pulis ang sinasanay ng COMELEC na maging electoral boards bilang reserba sakaling kakailanganin sa araw ng halalan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naka-heightened alert na ang pwersa ng Philippine National Police kaugnay ng pagsimula ng kampanya ng mga kumakandidato sa lokal na posisyon bukas. Samantala, kasama na sa election-related incidents ang 2 kaso ng pamamaril sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao kahapon kung saan napatay ang isang election officer. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang utos po ng ating Chief PNP kahapon is to make sure po na may sapat po na tayo na bilang na mga PNP personnel natin i-deploy sa mga iba-ibang activities at events na ina-anticipate po natin in the coming days po. Umpisa na bukas ng kampanya ng mga lokal na kandidato sa buong bansa. Pagpasok ng Abril, magsisimula na rin ang summer vacation na susundan ng long holiday. Kaya naman ang Philippine National Police nagtaas na ng alerto sa heightened alert status para matiyak ang seguridad sa sunod-sunod na mga aktibidad. Wala mo na po tayong papayagan na mga leave for now unless of course yan po ay emergency in nature at heightened alert po tayo dyan. Ibig sabihin po ay mga at least 75% of the total strength po ng PNP ay dapat po readily available for deployment yan. Bukod dyan, mahigpit ding babantayan ng PNP ang mga lugar na mayroong intense political rivalry. Gaya sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao, kung saan sunod-sunod ang insidente ng pamamaril. Martes ng hapon ang pagbabarili ng mga armadong lalaki ang sasakyan ni Barangay Captain May Chris Sinsuat sa Barangay Nekitan, Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Sugatan si Sinsuat at isa pang kasama nito sa sasakyan. Kahapon ng umaga naman, ng tambangan at pagbabarilin ang SUV na ito sa Barangay Makir sa Dato Udin Sinsuat. Patay sa pamamarilang election officer na si Attorney Maceda Abo at mister niya na si Jojo Abo.
Papasok po ito, ma'am, sa classification po ng suspected election related incidents. Unang-una po, ang biktima po dito ay isang election officers. Bunsod dito, umakyat na sa 37 ang bilang ng suspected election-related incidents mula sa 35. History will tell us na mas mainit po ang labanan sa politika kapag ang involved na po ay yung mga local officials po natin, dahil ang magkakalaban po dyan ay magkakakilala, magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakapitbahay. Kaya mas lalo po nating i-intensify at i-strengthen po natin yung security coverage. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natanggap na ng Department of Social Welfare and Development ang budget allocation para sa distribusyon ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP matapos na aprubahan ang exemption nito sa election spending ban. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mas definido at mas malinaw ang guidelines ngayon ng AKAP kaya't makasisiguro na hindi magagamit sa politika ang pamamahagi ng ayuda. Ito ang balita ni Bia Alonzo. Hindi isa yung konsepto ng mga marami na pupunta ka doon, hihingi ka lang ng tulong pinansyal. Hindi ganoon yon. Katulad ng iba nating programa, lahat siya needs-based. Pakita mo sa amin yung pangangailangan mo, i-assess ng social worker natin at social worker rin magdidikta ng range. Mas malinaw na ang guidelines ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kung sino-sino ang pwedeng makakuha ng tulong pinansyal sa ilalim ng kontrobersyal na ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa ilalim kasi ng bagong guidelines, tanging ang mga kumikita ng mas mababa sa minimum wage lamang ang pwedeng mag-apply para makakuha ng ayuda. Dapat din na may tiyak na pangangailangan. Ayon sa DSWD, para sa mga pupunta, kinakailangan na tukoy na ng mismong benepisyaryo kung anong klaseng assistance ang kanyang kailangan. Hindi rin mangangailangan ng referral na manggagaling sa kahit na sino, basta't anila may pangangailangan ay maaaring makapunta na sa DSWD office at mismong mga social worker ang mag-a-assess at magde-determine kung kwalipikado ba ang isang benepisyaryo. Base sa guidelines, ang mga assistance na maaaring ma-avail sa ilalim ng AKAP ay ang food assistance, medical assistance, funeral assistance at cash relief assistance. Nakapaloob din sa guidelines na ang tanging mga employed na below minimum to minimum wage earner lamang ang may access sa pag-avail ng AKAP, maging ito man ay nasa formal o informal na sektor. 10,000 pesos ang maximum na maaaring matanggap sa cash at food assistance ng isang kwalipikadong aplikante ng AKAP. 150,000 sa medical assistance habang 50,000 naman ang maximum sa funeral assistance na isang beses lamang tuwing ika-3 buwan ng availment. Paalala ng ahensya, hindi lahat ng magpupunta at mag-a-apply ay pare-pareho ang halaga ng pera na matatanggap. Dahil base sa guidelines, magkakaroon ng masusing interview at assessment ang mga assigned social workers sa lugar upang masiguro na mga totoong nangangailangan ang mapagkakalooban ng AKAP assistance at nakabase sa resulta ng assessment ang magiging range ng pera na matatanggap. Para sa mga mag-a-avail, kinakailangan na magdala ng photocopy ng government issue ID na nagsasaad ng basic information ng isang aplikante, gayon din ang mga supporting documents base sa uri ng assistance na hihilingin. Gusto ko rin i-point out, paulit-ulit ko itong sinasabi, walang referral na kailangan. Sa guidelines, walang any provision na nakalagay na kailangan may magre-refer sa'yo. Basta kung may pangangailangan, ang pinakamabilis niyong gagawin, magtungo na lang kayo sa pinakamalapit na DSWD office at lahat naman kayo matutulungan kahit walang referral. Dagdag pa ng kalihim, bagamat hindi maikakaila na government facility ang posibleng pagdausan ng mga distribution ng AKAP, sinusuguro naman nila na hindi ito mababahira ng kahit anumang political activities. We will make sure that wala sila sa conduct of payouts kasi sabi na rin nga ng COMELEC, it's to the risk of the candidate already, lalo na ngayon na election season. Dagdag pa ng kalihim, bukas din aniya sila sa sinabi ng Commission on Elections na magkaroon ng kinatawan mula sa COMELEC na titingin sa mismong distribution ng AKAP. Pagbibigay diin pa ng ahensya
na marami aniyang watchdog sa paligid kaya malaking risk sa isang kandidato kung magpupumilit ang mga ito na pumunta sa kahit ano pa mang cash distribution activity ng ahensya. At in the age of cellphones na may camera, mapicturan ka lang sa maling lugar na may hawak na maling sobre, kahit na inosente yung ginagawa mo, a case can be filed. In the next 45 days, dapat ang mag-adjust, in my opinion, are the political figures more than the department because we're consistent with the rules na wala sila dapat sa conduct of payouts. We will maintain that. Pero nasa kandidato na yung risk kung gusto nila ipilit yun. Siniguro din ng DSWD na ang mga social worker na mag-a-assess sa bawat satellite offices ay hindi maiimpluwensyahan ng kahit na sino. Maaari aniyang mag-file ang mga ito ng resolution of complaints sa ilalim ng AKAP na imomonitor ng Agency Operations Service bilang bahagi ng implementasyon ng Integrated Grievance Redress Management System ng DSWD. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang kampanya ang isasagawa ng Presidential Communications Office o PCO upang labanan ng online scams. Kasunod ito ng ulat na may 5.82 billion pesos ang nalugi ng financial institutions noong 2024 dahil sa cyber attacks. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inikayat din nila ang banking institution na muling pag-aralan ang kanilang polisiya laban sa cyber attacks. Atin po din hinihikayat na magkaroon din po ang mga bangko, mabago ang kanilang mga internal policies patungkol po dito. At tayo din po ay magkakaroon ng mga infomercials at mga dissemination na information or information dissemination patungkol po sa paano maiiwasan ng taong bayan ang MyScam. Nagpasya ang Supreme Court ng Brazil na iharap sa paglilitis si dating Pangulong Jair Bolsonaro kaugnay ng umano'y plano nitong paliktarin ng halalan noong 2022. Inakusahan si Bolsonaro at 33 iba pa ng tangkang kudeta at pagbuo ng criminal organization. Mariing itinanggi ni Bolsonaro ang mga paratang at tinawag itong political trial na walang ebidensya. Sinasabing nagsimula ang coup plot noong 2021 at nauwi sa karahasan noong January 2023 kung saan sinalakay ng kanyang mga taga-suporta ang mga gusali ng gobyerno. Kung mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng hanggang 28 taon. Isang malawakang mass bleaching ang naitala sa kanlurang baybayin ng Australia. Ayon sa mga sayantipiko, nagresulta ito sa pagkakaroon ng kulay puti sa malaking bahagi ng isang kilalang bahura doon. Ayon kay ocean scientist Kate Quigley, niluto ng mahabang buwan ng marine heatwave ang malawak na Ningaloo Reef na bahagi ng UNESCO World Heritage listed marine park. Kilala ang lugar sa makukulay na corals at mga migratory whale shark. Ayon kay Quigley at ng kanyang mga kasama, ito na marahil ang pinakamalalang mass bleaching na naranasan ng bahura sa loob ng maraming taon. Inaprubahan ng US Food and Drug Administration o USFDA ang bagong antibiotic na Blujepa para gamutin ang uncomplicated urinary tract infections o UTI sa mga babaeng edad 12 patas. Ayon sa drug maker na GSK, halos 30% ng kababaihan ay nagkakaroon ng paulit-ulit na UTI na nagiging mas mahirap gamutin dahil sa antibiotic resistance. Ang Blujepa ang unang bagong uri ng oral antibiotic para sa UTI na naaprubahan sa loob ng halos 3 dekada. Sa clinical trials, napatunayang kasing epektibo ito o mas mahusay pa kaysa sa kasalukuyang ginagamit na antibiotic na nitrofurantoin. Kabilang sa mga side effects ito ang diarrhea at nausea, ngunit karamihan ay mild lamang.
Nagpatupad ng Facebook ban ang Papua New Guinea bilang test para labanan ang hate speech, maling impormasyon at pornografiya. Binatikos ito ng mga kritiko at mambabatas at sinabing nilalabag nito ang karapatang pantao at kalayaan sa pamamahayag. Nilinaw naman ng pamahalaan na layunin nilang protektahan ang mga mamamayan laban sa mapanirang content sa naturang social media platform. Maraming negosyo ang apektado ng pag-block sa Facebook dahil dito sila umaasa para sa kanilang kita sa araw-araw. Hindi pinansin ng Malacanang ang babala ng China sa Pilipinas na may kaugnayan sa pagbisita ng United States Defense Secretary Pete Hegseth. Nanawagan ng Chinese Foreign Ministry spokesperson sa gobyerno ng Pilipinas na itigil ang pagiging mouthpiece ng ibang bansa at iwasan nila na magamit bilang chess pieces sa laban ng kapangyarihan sa rehiyon. Agad naman itong kinontra ng Malacanang. The Philippines is no one's chess piece. We are an independent country. So kung ano man po ang ating gagawin, kung ano man po ang ating magiging proyekto patungkol sa ating military operations, ito po naman ay nasa atin na po. Wala pong pwedeng makialam dito. Bukas, nakatakdang dumating sa Pilipinas ang U.S. Defense official kung saan inaasahan na mapag-uusapan ang lalo pang pagpapalakas sa military cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Desmayado ang Department of Foreign Affairs sa Timor-Leste matapos itong tanggihan ang request ng Pilipinas hinggil sa extradition kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na pagpapakitaan nila ito ng kawalang tiwala ng Timor-Leste sa justice system ng Pilipinas. Binigyan diin ng DFA ng aplikasyon ng Timor-Leste para sa membership sa ASEAN ay nakadepende sa kanilang compliance sa roadmap nito. Dagdag pa ng DFA, dapat ding maipakita ng bansa na sila ay may kaparehong tiwala at kooperasyon sa ASEAN member states bilang isang miyembro nito. Si Arnolfo Teves ay nahaharap sa kasong multiple murder sa Pilipinas kaugnay sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at iba pa noong March 2023. Matinding pasensya ang apela ng Department of Transportation at Department of Public Works and Highways sa mga motorista kapag umarangkada na ang EDSA rehabilitation na target simula ng gobyerno sa susunod na buwan. Dahil sa lawak ng gagawing repair, maraming equipment at mga taong magtatrabaho sa EDSA ang kakailanganin. Kaya't inaasahan na nila ang malausad pagong na traffic. Ito ang balita ni JP Nunez. Hindi ito yung mga nakasanayan na ng mga kababayan natin na reblocking ng EDSA. No, this is not a reblocking project. This is a complete overhaul of the EDSA from Pasay all the way to Caloocan. Sa sobrang tagal na ng EDSA bilang daanan ng mga motorista, malaking repair na ang kinakailangan dito ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Kaya hindi anya tipikal na road reblocking lang ang mangyayari kapag sinimulan ang rehabilitasyon nito sa Abril. Paliwanag ni Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, sa laki ng konstruksyon na gagawin, maraming equipment ang ilalagay sa EDSA. Kaya naman mahaharangan at maisasara ang ibang mga lane na talagang magdudulot ng mabigat na traffic. Babakbakin ng DPWH ang mga lumang semento at papalitan ng bago, saka muling lalatagan ng aspalto para mawala ang mga lubak sa kalsada. Kasabay nito, isasaayos din ang mga drainage upang hindi bumaha sa EDSA sa panahon ng tag-ulan. Of course, in doing the rehabilitation works po, it involves napakarami pong equipment dito. So, at tao nagagawa. And we are doing it ng simultaneous po. Ang panawagan ng mga ahensya ng gobyerno sa publiko, ihanda ang matinding pasensya dahil sa posibilidad ng usad pagong na traffic.
ang kailangan nating malaman at maintindihan, lalo na ng ating mga motorista at mga commuter, is malaki-laking at mahaba-habang pagtitiis ang kailangan nating gawin. No? Kailangan magtitiis tayo dito. Kasi nga, malawakan itong pagbabagong gagawin sa EDSA, mabigat itong trabahong ito, kailangan planuhin ng mabuti, schedule ng tama, kaya yun ang hinihiling namin sa ating mga kababayan. Kanina nagkaroon ng Metro Manila Council meeting sa head office ng MMDA sa Pasig City at isa sa mga agenda ang EDSA Rehabilitation. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, wala pang konkretong plano na napagkasunduan sa pagpupulong. Hihingan pa lang nila ng input ang mga lokal na pamahalaan kung paano ipatutupad ang mga traffic mitigating measures na gagawin. Pero kapag nagsimula ang rehabilitasyon, titiyakin ng MMDA na magiging maluwag ang mga alternatibong ruta. Kanina nag-usap na rin kami ng mga LGUs na ito pong mga ma-identify natin na alternate routes ay i-clear natin at i-maintain natin tulad po nung ginawa natin nung isinara yung Kamuning flyover, yung mga ganun po. So pagtutulong-tulungan po namin lahat ito, lalong-lalo na yung information dissemination. Ayon sa DOTR, MMDA at DPWH, sa susunod na linggo na sila mag-aanunsyo ng konkretong plano kaugnay ng EDSA Rehabilitation. Kasama na dito kung alin ang mga bahagi ng EDSA na prioridad sa gagawing konstruksyon at ang mga traffic mitigating measures na ipatutupad. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatanggal ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang VIP Lounge sa Siargao Airport. Ito'y matapos niyang makita ang kalagayan ng mga pasahero na nagsisiksikan sa loob ng airport nang magsagawa ng inspeksyon noong linggo. Mas mainam niya na tanggalin ang VIP Lounge sa paliparan na wala namang gumagamit para malagyan pa ng mga upuan ng mga pasahero. Bukod dito, ipinagutos din ng kalihim sa management ng airport na magsagawa ng modular expansion para mas mapalawak ang waiting area ng mga pasahero. Mula sa nasa 200 seating capacity nito, nais ni Secretary Dizon na itaas ito sa 700, lalo't dumarami na ngayon ang mga turista sa Siargao. Medyo kinainis ko ng konti. May nakita ko kasi akong nakalagay na may nakita akong VIP lounge doon, no? So immediately inutusan ko po ang ating kaap na tanggalin yung VIP lounge. Kasi wala namang gumagamit nun, ibigay na lang natin yun sa pasahero. No, kahit na konting area yon, at least may madadagdag na may dadagdag doon na ilang upuan para sa mga kababayan natin, para sa mga turista. Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang paglikha ng karagdagang 1,224 na posisyon para sa UP Philippine General Hospital o PGH. Layo nito na palakasin ang kakayahan ng PGH na magbigay ng dekalidad na serbisyong medikal lalo na sa mga mahihirap na pasyente. Ipatutupad ang pagdaragdag ng mga posisyon mula 2025 hanggang 2027 na hatiin sa 4 na tranches. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paghusayin ang serbisyong pangkalusugan. Malaking tulong anila ang karagdagang tauhan para sa operasyon ng PGH na pinakamalaking tertiary hospital ng pamahalaan. Ikinababahala ngayon ng Puerto Princesa City Health Office ang pagtaas ng kaso ng mga menor de edad na tinatamaan ng Human Immunodeficiency Virus o HIV cases sa Palawan. Sa pinakabagong ulat ng City Health Office, isang 13 taong gulang ang pinakabatang nagpositibo sa HIV sa kanilang lugar. Samantala, nakauwi na sa kanilang mga bahay ang 22 estudyanteng nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagsuka matapos umanong makakain ng mga expired na tsokolate mula sa isang eskwela.
Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Palawan, nangunguna pa rin ang Palawan sa buong rehiyon ng Mimaropa sa may pinakamaraming naitatalang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV ayon sa City Health Office at Amos Tara Community Center. Base sa report, patuloy ang pagtaas ng kaso ng mga menor de edad na tinatamaan ng HIV sa Puerto Princesa. Ayon sa City Health Office ng Puerto Princesa City, tinatayang nasa 17 kaso na ang naitalang HIV cases sa lungsod na pawang mga nasa 14 anyos lamang, habang nasa 371 na kaso naman ang mula sa edad 15 hanggang 24 anyos at 573 na kaso naman ang mula sa edad 25 hanggang 34 anyos. Sa pinakabagong ulat ng ahensya, 13 taong gulang ang pinakabatang nagpositibo sa HIV na kumpirmadong mula sa sexual transmission. At sa Negros Occidental, nakauwi na sa kanilang mga bahay ang 22 estudyante ng Bubog Elementary School sa Negros Occidental matapos na nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Dinala sa ospital ang mga bata kahapon matapos umanong ma-food poison dahil sa kinain nilang expired na tsokolate. Kinumpirma ni Dr. Joey Villarosa, Medical Officer ng Negros Occidental Schools Division Office, ang insidente at sinabi niyang kabilang sa mga apektadong estudyante ang 15 mag-aaral mula sa grade 2 hanggang grade 5 na agad na naisugod sa Talisay Health Office. Ayon kay Ian Arnold Arnaez, tagapagsalita ng Department of Education, Schools Division Negros Occidental, nasa maayos na kalagayan ang mga bata. Batay sa ginawang investigasyon, isang estudyante ang nagdala ng umano'y imported na tsokolate na siyang kinain ng mga bata sa paaralan. Natuklasang expired na pala ang tsokolate na may expiration date na September 17, 2024. Hindi pa tiyak kung ibinenta o ipinamigay lamang ang pagkain kung kaya't madaming bata ang naapektuhan. Yung first kasi 15 na grade 5. Tapos yung med siguro sa hapon na or may ilang grade 3, grade 4 na nagpakita rin ng symptom. Ang sabi nga this is kwento-kwento na parang hysteria ba na nakita mo yung isa kumain yan, sumakit ang tiyan, yung parang naging psychologically na feel niya rin na sumakit ang tiyan, sumuka, etc. Parang ganun daw nangyari. Pero yun, at least nalimit lang siya sa 22. Nakauwi sila kahapon mismo after 2-hour observation doon sa City Health. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong umiinit na ang panahon, iba't ibang paraan ng mga Pinoy upang makapagpalamig gaya na lamang ng paggawa ng cold drinks. Kaya naman isang kilalang home appliance brand ang mayroong magandang solusyon upang i-level up ang pagpapalamig sa bawat inumin. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Matagal ng subok at pinagkakatiwalaan pagdating sa mga dekalibreng home appliances ang South Korean brand na LG. At ngayong ramdam na ang painit na panahon dito sa bansa, isang bagong refrigerator feature ang inilunsad nito upang lalo pang gawing convenient ang buhay ng kanilang mga customer. Introducing the Auto Ice Maker. Sa pamamagitan ng mechanism na ito, hindi na kailangan ng ice trays at maghintay pa ng ilang oras para magkaroon ng ice cubes. Mayroon ng designated water tank at ice tub sa loob ng mga refrigerator kung saan nakakapag-generate ng higit 100 ice cubes sa loob ng isang araw. Available ang feature na ito sa maraming sizes na suwak sa iba't ibang klase ng living lifestyle. Mayroong 17.4 cubic feet, 14.10 cubic feet, 12.7 cubic feet, at 11.9 cubic feet na refrigerator. Makakapili din sa iba't ibang designs from French door, side-by-side, 2-door, at pati na rin bottom freezer. Ayon kay Mr. Jillian Yap, Senior Product Manager ng LG Philippines,
Kasama sa kanilang goal ang mabigyan ng sustainable appliances ang mga Pilipino. We're one of the few brands that offer long warranty. For the compressor, we're offering like 10-year warranty, and for parts and service, 2-year warranty yung ino-offer namin. I think that's our testament of confidence that our product is really of quality. And I think our main intention in LG really is to make our customers say that life is good. Available ang mga refrigerator with auto ice maker features sa iba't ibang appliance store nationwide. Pwede ring i-check out ang kanilang official website na lg.com/ph, pati na rin ang LG Electronics official social media pages. Ivad Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinataob ng Pinay tennis star na si Alex Ayala ang 5-time Grand Slam champion at number 2 sa buong mundo na si Iga Swiatek sa 2025 Miami Open. Very proud naman kay Ayala ang buong Pilipinas at maging ang tennis legend na si Rafael Nadal ay nagpaabot din ng pagbati sa Pinay tennis star. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Malaking karangalan para sa Pilipinas ang ipinakitang galing ng tennis star na si Alex Ayala matapos pataubin sa 2025 Miami Open ang 5-time Grand Slam champion at number 2 sa buong mundo na si Iga Swiatek. Bunsod nito, pasok na ang 19 na taong gulang na si Ayala sa semifinals ng Miami Open. Pinahanga ni Ayala hindi lang ang mga kapwa Pilipino kundi ang buong mundo ng ilang paso ang 23-year-old na si Swiatek ng Poland matapos ang 2 sets sa score na 6-2 at 7-5. Alexandra Ayala's dream run continues. 6-2. Ang tennis legend na si Rafael Nadal, super proud kay Ayala. Hanga ito sa ipinakitang galing sa torneo ng history-making Filipina. Sa panayam naman ng Women's Tennis Association o WTA kay Ayala, ikonento nitong pinayuhan siya ng kanyang coach na tumakbo, habulin ang bawat bola at kunin ang lahat ng pagkakataon. Ito ay dahil hindi siya maipapanalo ng pagiging isang 5-time Grand Slam champion. Samantala, makakaharap naman ni Ayala sa semifinals ang world number 4 na si Jessica Pegula ng Estados Unidos. Pumasok ang pang 140 sa ranking na si Ayala sa 2025 Miami Open bilang wildcard player, subalit gumawa ng kasaysayan ng pataubin ang ilang Grand Slam champions. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tagumpay ang BFP Lady Firefighters, AFP Lady Gunner at Comelec Suffragettes sa volleyball matches kahapon. Matindi ang ipinakitang determinasyon at husay ng bawat pupunan na nagdala ng panalo sa kanilang team. Ito ang balita ni Jed Neresina.
medyo kinapos lang sa energy yung mga player, and medyo kinabahan din ng bandang huli kasi nawala ng communication sa loob. Doon lang nagkaroon ng pero yung first 4 sets medyo okay naman yung communication, yung rhythm nila sa loob. Sa ikalawang match naman, mabilis na tinapos ng AFP Lady Gunner ang laban kontra NHA Home Masters. Dinomina nila ang tatlong magkakasunod na set sa score na 25-15, 25-16 at 25-17. Tinanghal na muli bilang player of the game si Sergeant Iya Yongko na gumawa ng 13 points. Katulong niya sa scoring sa match sina Sergeant May Pantino at Petty Officer 3rd Class Lilet Mabayan. Ngunit para sa back-to-back champions, hindi sapat ang nakuhang panalo para tumigil na sila sa pag-ensayo. Kasi yung competition ngayon, so pataas na ng pataas. Yung mga kalaban, pagaling na ng pagaling. So siguro, more practice ng practice. Wala lang mag-stop. Aminado naman ang rookie team na NHA Home Masters na hindi naging madali ang kanilang laban sa AFP Lady Gunner, kaya lalo pa silang magpapalakas. Nahirapan kami talaga sa mga receive namin, saka yung mga hulog nila. Hindi kami nakakapag-coverage kagad sa mga hulog ng AFP. Yun, doon kami hirap talaga sa depensa at saka receive. Doon kami hirap na hirap. Tsaka pag nauunahan na kami ng score, parang nawawala na sila sa sarili nila eh. Sa huling match naman, pinatunayan ng COMELEC Suffragettes ang kanilang lakas matapos talunin ang PNP Lady Patrollers sa 4 na set. Dikit ang laban ng dalawang koponan sa unang set, pero nanaig ang Suffragettes sa score na 25-21. Lumamang sa attack at block points ang COMELEC sa set 2, kaya nakuha nila ito sa score na 25-15. Ngunit nagising ang Lady Patroller sa set 3 at nakuha ito sa score na 25-20. Pagdating ng 4th set, halos magpalitan lang ng puntos ang dalawang koponan, pero nanaig pa rin ang COMELEC sa score na 25-22 at tuluyang isinara ang laro. Kumpiyansa lang ng mga player kasi last time, yun ang wala sa kanila eh. So kailangan lang, sabi ko, maniwala kayo sa sarili nyo, sa mga ginagawa nyo. Makukuha natin to, tiwala lang kasi last time kasi iniisip kagad nila na malakas yung PNP, hindi natin tatalunin yan. So at least nag-materialize naman ngayon yung kumpiyansa nila sa sarili nila. So nanalo kami. 3 players ng COMELEC ang nakagawa ng double-digit scores. Ito sina Danica Hendrauli, Javen Savas at Sandra De Los Santos. Samantalang matapos matalo sa match ay balik agad sa ensayo ang PNP Lady Patrollers. Opinsa, dipinsa, pinapractice namin lagi yan. Araw-araw, sa umaga, dipinsa, pagsapon, opinsa kami. Yung pinano naman yan, kaya nagtaka ako talaga. Sabi ko nga, bukas may ensayo kami. For more volleyball action, abangan ang susunod na match schedule ngayong darating na linggo March 30. Live pa rin dito sa Paco Arena. Maghaharap sa Game 1 ang NCMH Wellness Warriors laban sa BFP Lady Firefighters. DFA emissaries kontra COMELEC Suffragettes sa Game 2. At PhilHealth Consulta Health Insurers laban sa PNP Lady Patrollers sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Huwebes. Akala ko may komentaryo eh.
bukas na pala, bukas na yung umpisa ng kampanya sa local election. So magsisimula, maingay bukas. May mga kaya magbaon tayo ng pasensya na may mga medyo traffic yan dahil may mga rally, may pro, may anti, at meron kasama ba yung mga jeepney driver uli? Parang kasama din eh. Sinabi ni Manibela, di ba? Head ng Manibela. Yun. Oh. Ikaw ba pag ganito, marami ka rin naririnig ng mga jingle? Oo. Oo eh. Di ba nung nakaraan nga, natatandaan mo yung isang rapper ba yun? Yung nagsampa siya ng reklamo sa isang kandidato. Ginamit kasi yung kanyang musika. Nang walang pareho. Oo, hindi nagpaalam. Pareho daw. Oo, ma-LSS na naman tayo nito sa iba't ibang mga kanta. Correct. Pero dapat wag tayong madala sa ganyan ha. Dapat kahit catchy po yung song or ma-LSS man tayo, dapat titingnan natin yung plataforma ng kanta. Tsaka yung mga, kasi ngayon ng panahon ng mga, yung mga artist ba, na kumita naman kahit paano. Oo, totoo. Ngayon yung, tsaka yung mga nagpiprint ng mga materials. Marami ka tayong kaibigan ganyan na yung mga may imprentahan. Yun lang talaga ang panahon nila. Pag wala na, sarado na naman yung kanilang imprentahan. Higi po, narito po ang ating mga kausin na patuloy na sumusuporta sa ating gaya po ni Jerry Modesto, si Lorna McDonald, si Marulene Mangada. Maraming salamat din kina Ped Fontanos, Lorna McDonald. Ulit, 2 beses si Lorna McDonald. Malakas to kay Sino ba gumawa ng graphics niyan? Ang malakas Ano ba to? Baka kambal yan na parehas ang pangalan At si Irish Sim Blante. Maraming salamat po. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 19:27 na nagsasabi, "Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman." Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Po yung pagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.